Ang ipapalit kay Tatay Digong sa ICC. Si Lisa Araneta, si BBM, at saka yung pamilya niya. Sinubos na. Wala sila. Tayo nilang umupo si Ate Inday Sara Duterte dahil takot sila na lahat ng ginagawa nilang kalokohan kasama dito sa Pilipinas. Pag nakaupo si Ate Inday Sara, babalik lahat sa kanila. Assalamualaikum, Tatay Digong. Happy birthday po sa inyo. Wish ko po na maging malusog pa po ang inyong kalagayan dyan sa The Hague at sana makabalik pa kayo dito sa bansa natin dahil ikaw lang po at ang Duterte ang pag-asa ng bayan. Hindi po namin kailangan dito ang walang malasakit sa bayan. Kayo lang po, manalo matalo, Duterte po kami. Kita mo, naging emotional po kayo. Bakit? Hindi kasi, kita kasi natin ngayon ang nangyayari at saka nung kapanahunan na si Tatay Digong pang nakaupo dito sa bansa natin. Siya pang humahawak sa bansang Pilipinas na maayos ang pamamalakad. Ngayon, yung mahirap lalong naghihirap. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari sa bukas kung patuloy pa rin ganito ang mga nakaupo na walang malasakit sa bayan. Ang pag-asa lang natin kung manalo si Ma'am Sara Duterte, yun lang po ang magiging natin. Isang taon na rin po sa strategy sa dahig. So, sabi mo pa po ba sa inyong kaisipan, sa inyong puso yung pagdukot sa kanya? Opo, sobra, hindi naalit sa amin, hindi maalis sa puso, isip namin ang sakit na ginawa nila sa kay Tatay Digong. Pinapanood namin, nakikipaglaban kami sa liwasan that time, pero yung mga kasamahan namin na nandun, pinapanood habang kinukuha si Tatay Digong. Kaya sana kayo na gumawa ng masama kay Tatay Digong sa balang araw, babalik sa inyo ang lahat ng sakit na ginawa ninyo kasi wala kayong mga konsensya, wala kayong kahawa, puro kasakiman ang ginagawa ninyo dito sa bansang Pilipinas, mga wala kayong kahawa. Kaya wish ko na sana pag nakaupo si Ate Inday Sara na may kulong ang lahat ng mga sakim, lahat ng gumawa ng kasakiman dito sa bansang Pilipinas, sana may kulong sila lahat at magiging mas mapayapa ulit ang bansang Pilipinas. So, ngayon ma'am, hindi ko lang i-impeach yung ating Vice President, Inday Sara Duterte. So, anong nakikita niyo pong dahilan? Bakit po sila... Dahil ayaw nilang umupo si Ate Inday Sara Duterte dahil takot sila na lahat ng ginagawa nilang kalokohan kasama dito sa Pilipinas. Pag nakaupo si Ate Inday Sara, babalik lahat sa kanila. Yun lang po. Ano pong masabi niyo ngayon sa... Ano pong masabi niyo ngayon na sana mas ligtas po panahon po ba ni Tatay Digong or panahon ni... Mas ligtas. Kasi alam nyo, Ano po yung mas ligtas kayo panahon ni Tatay Digong po? panahon ni Tatay Digong, mas ligtas ng panahon ni Tatay Digong dahil alam natin lahat tayong mga Pilipino na nakaranas tayo noon ng pandemic. Alam niyo sa sarili ninyo kung paano tayo pinangalagaan ni Tatay Digong noon ng panahon ng pandemic. Sa ngayon, daig pa ang pandemic sa nangyayari. Nasaan ang presidente? Sinasabi nilang bangag. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? Pinapabayaan niya tayo. Wala siyang pakialam kung kumakain ba ang mga mahihirap o hindi. Basta iniisip lang nila kung paano sila makakakimkim ng pera dito sa bansang Pilipinas dahil alam nila na pagdating ng 2018, wala na, 2028 na wala na. Kaya ngayon sinasamantala nila habang nandito pa sila nakaupo. So, sinasabi ni John Vic Timonia na mas shift daw yung panahon ngayon ni Marcos kumpara kay Tatay Digong. Wala. Siguro sila, nasasabi nila, yung mga nasa taas, nasasabi nila na
safe kasi hindi nila ramdam ang hirap. Paano yung mga taong masalaylayan, ramdam na ramdam kahirapan? Paano nyo nasabing safe? Kasi hindi kayo nakakaranas ng hirap. Kami na may hirap, ranas na ranas namin, ramdam na ramdam namin ang hirap. Mabuti pa kung makakain ng 2 beses, isang beses sa isang araw ang mga mahihirap dahil sa mahal na mga bilihin. Walang awa kung sino man ang mga nakaupo na yan. Hindi nila wala silang pakialam sa mga mahihirap ang mga nakaupo ngayon. Kaya hinihingi ko sa bansang Pilipinas na to na sana suportahan natin si Ate Inday Sara pagdating ng 2028 dahil sila, Duterte, ang pag-asa ng bayan. Ma'am, ano pong mensahe na lang po kaya Ate Inday? Ate Inday, nandito po kami, mga Pilipino. Mas marami po kami na handang sumuporta sa inyo na kahit hindi man kami kilala o ano, handa po kami na sumuporta sa Duterte. Manalo matalo, Duterte po kami. Ayun ma'am, ngayon nabanggit ko yung happy birthday, binati niyo po sa Tata Digong. So ano pong mensahe niyo po ngayong kaarawan ni Tata Digong? Personal niyo pong mensahe sa kanya? Personal ko mensahe kay tatay dahil tatay, sana maging malusog ka, alagaan niyo po lagi ang sarili ninyo, na i-wish niyo po na sana makabalik pa po kayo dito sa bansa natin para yun, makabalik pa po kayo dito sa bansa natin, Tatay Digong. Marami po kaming umaasang Pilipino na makakabalik pa po dito. Lagi niyo pong alagaan ang sarili ninyo. Huwag niyo po sanang pabayaan yung sarili ninyo. Makabalik po sana kayo dito sa Pilipinas. Thank you ma'am. Sana umababa ang buhay ni Tatay Digong. Yun ang kanyang karawan na gusto ko umababa. Marami, more birthday. Ma'am, Tatay Digong. Yan ang gusto ko. Tsaka gusto ko, makabalik na siya sa Pilipinas. Bigyan na siya ng laya sa daig. Wala na siya sa Netherlands. Balik siya sa Pilipinas. Si Tatay Digong. Hindi ko gusto mamamahala ngayon na BBM. Maraming talpak. Yung uniforme ko nasa Negros na yun. Nandun yung asawa ko. Yung uniforme ko kay Tatay Digong, pinadala ko sa Negros. Para alam nila, yung agila kaya sa Negros magkakaroon. Pinasal yung uniforme ng Ano masabi mo kay BBM? wala rin si BBM, kaya si BBM, bumaba na. Mag-resign na, si BBM. Ayaw sa kanya ng tao eh. Kung hindi ang kahirapan, kaya ang laki sa atin lalo tumaas. Pati ang dolyar tumaas. Ano masasabi mo sa 18 marin na nagsasalita at saksi sa mga mali-malitang insertion na pinamamahagi sa mga nakaupo? Tama yung sinasabi ng 18 marin. Wala namang kasinungalingan yun eh. Lalo na si, kailangan talaga ihayag yung katotohanan. Hindi kailangan ilihim. Kailangan ibulgar yung kabulukan dito sa atin sa Pilipinas. Ano masasabi mo sa mga nakatanggap ng insertion na nagpag-ipal o nagpapansin ngayon sa kanilang mga posisyon? Dapat ba silang bumaba at maimbestigahan? Dapat na silang bumaba dahil masyado silang maipal eh. Masyado silang yung over publicity. Gumagawa sila ng magandang, maling mga balita. Kaya ang gusto ng tao sa kanila, bumaba sila. Resign! Lahat ng mga gabinete ni BBM. Sumama na rin siya sir sa resign. Oo, resign na. Sino ang ipapalit kay Tatay Digong sa ICC? Si Lisa Araneta, si BBM, at saka yung pamilya niya. Yes, sinopos na. Lahat sila. Ilan taon Kailangan na po kayo, Tay? 74. Makalang 47 no? Retired na po. Ako, dati ako military. Military, ex-military pa po sir. Military kayo, Tay?